Okay, thank you very much, Ate Alma. Picture muna tayo. Ate AV, andiyan ka pa ba? Sige po. Yan, may mga absent Kaya palagi uma-absent. Okay po, ready? One, two. Isa pa po. Okay po. Ah, Palang bayad nun, dalawa eh. Praise the Lord. Meron ba kayong karagdagang kaisipan sa ating mga pinag-usapan ngayong gabi? By the way, ito na yung ating huling video dito sa Ecclesiology. Ako'y naniniwala, hindi tayo nangalahati sa kabuuan ng pag-aaral tungkol sa Iglesia. Bagamat ito ay matatalakay din naman sapagkat nakikita natin na interconnected yung ating mga pinag-aaralan. Naipangako ko dun sa video na tayo ay didiretso doon sa shifting from Old Covenant to New Covenant. Kaya hilingin ko na ito ay ipang-anyaya nyo, lalo na sa mga pastor na gustong mag-aral tungkol sa New Covenant. Kanina ay may kausap akong pastor. Ito ay nag-friend request sa akin. Siya ay dati kong kasama o nakakasama sa Muntinlupa. Alam ko na hindi kami magkapareho sa pananaw. Noon pa man ay lagi kami nagkakaroon ng discussion tungkol sa kaligtasan pa lamang. Pero para hindi niya isipin na natatakot ako na tanggapin siya bilang friend, ay tinanggap ko nga siya. Pagkatapos tinignan ko yung kanyang profile, siya pala ay vlogger na daw. Nagbablog na siya. Wala namang masama doon. Kaya lang ay yung palang unang video niya, binibigyan niya ng interpretation, yung magkaibang, yung kay Paul, yung naligtas hindi sa pamamagitan ng gawa kundi sa pananampalataya, at saka yung kay Santiago, sabi niya na yun daw sulat ay para sa mga Hudyo at kay Pablo ay para sa mga Hentil. Pero ang sinabi ko sa kanya, ang standard ng Panginoon para sa mga Kristiyanong Hentil at Kristiyanong Hudyo ay iisa lang. At yan ay nasa New Covenant. They are not under the law, the Mosaic law. They are under the Christ law. Anyway, marami akong itinapaliwanag. Yun pa rin ang pananaw niya. Pero sa paghahangad na kahit papano sana ay mabahaginan ito, hindi pa naman ako give up. Gusto ko na sila ay maakay sa katotohanan. Marahil dito sa ating pag-aaral na susunod, ay iimbitahan ko siya. Yun ay kung siya ay papayag. Malala ko yung isang nagpapaturo sa akin na preacher na El Shaddai ay parang medyo na-discourage ako dahil inaanyayahan ko sa pag-aaral 7 to 9 ang oras. Sabi niya, to, matutulog na ako noon. Sabi ko, anyway, sa kanya naman yon, hindi ko na hawak yung kanyang paghawak sa yang panahon. So, kung meron ba kayong mga ilang kaisipan tungkol dito sa ating pinag-aralan about eldership, pwede kayong magsabi. Gusto kong maging practical nga sana yung ating sasabihin, pero at least ay makikita talaga sa Biblia. Halimbawa ay yung elder ay talagang dapat ay marunong magturo. Yan yung pangako ng Panginoon sa Jeremiah 3:15 na I will give you shepherds that will lead you to knowledge and understanding. Yun ang isang nakakalungkot sa marami. Nung sinabi ko yun doon sa kausap kong pastor ay inaangkin din naman niya na mga Bible reader tayo noon pa man. Well, anyway, ayoko namang hatulan yung sikreto niya sa buhay. Anyway, kalimutan ko na yan. So kung meron kayong mga ilang kaisipan tungkol dito, any question, pwede po. Kung gusto niyo madagdagan pa yung ating pag-uusap. Kung wala, ay magsasalita pa rin ako ng kahit paano, mga ilang karagdagan. Kanina na ay nabanggit nyo yung very high standard ang leadership ng church. Talagang wala pong substandard sa Panginoon. Kasi lahat ng, sabihin ko sana budget, parang naiisip ko ay yung flood control ay talagang nagagamit. Kaya walang
Substandard, walang low standard, talagang perfect ang nais ng Diyos sa lahat ng bagay para sa Kanya. So, wala tayong magagawa doon. At yung guide natin para malaman yan ay nasa Biblia lang naman. Kaya lang ay ang maraming Kristiyano o kaya naniniwala sa Diyos ay nagre-resolba na ibaba ang mga ito just so they could have elders or leaders to their church. At yun ang nagiging problema at ginagaya-gaya ang paraan ng sanlibutan kung titingnan ninyo. Yun ang nagiging problema ng pagbaba ng standard ng mga churches. Anyway, kung hindi naman talaga dumaan sa tamang proseso ng kapanganakang muli, wala kang aasahan dyan. Talagang bababayan at bababa dahil sa kawalan ng Espiritu ng Diyos. So, dun pa lang sa pundasyon na if you are born again, ang unang gagawin talaga ng banal na Espiritu sa iyo ay tuturuan ka niyan. John 14:26, meaning gusto ng Diyos na makuha natin yung kanyang standard sa kanyang mga salita. So, kung titingnan natin yung ating mga pinag-aaralan ngayon, ay sino ang qualified? Mga kapatid, we are trying hard na yung goal natin is Christ-likeness, is that we wanna become qualified. Pero sa mundong ito, it is impossible. At maalala ko nga yung sinabi ng 1 John 3, 1 to 3. Gusto kong basahin sa inyo ito para malaman ninyo that the only time na tayo ay maging katulad ni Kristo ay kapag siya ay dumating na. 1 John chapter 3 verse 1 to 3. Ganito ang sabi. See what great love the Father has lavished on us that we should be called children of God. And that is what we are. Wow, what an assurance mga kapatid ang sinabi na ito ni John sa kanyang mga recipient. The reason the world does not know us is that it did not know Him. So just imagine, talking to the believers and then ipinapakita niya na hindi sila doon sa standard ng mundo kaya hindi sila kinikilala ng mundo. At mai-apply natin yan dito sa ating pinag-uusapan tungkol sa leadership. Sabi niya, dear friends, now we are children of God and that what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So the only time na tayo talaga ay maging ganap na katulad ni Kristo is when He appears. Meaning mga kapatid, when He take us from this world. Yun ang nakikita kong ibig niyang sabihin dito. Now, yung ating salvation from sin ay nasa 3 stages. So yung last ay redemption o kaya ay glorification. Pareho lang yung ibig sabihin nun. Glorification means when God exalts us to Him. Kukunin tayo. Redeem is when we are redeemed from this world. Ginagamit yung redemption kapag tayo ay kinuha na dito sa mundong ito, hindi lang yung tayo itinubos sa dugo ng Panginoon Kristo. Pero makikita nyo na we can only be like our Lord Jesus Christ, the goal of our Christianity when He appears. Doon lang talaga. So sa ngayon ay nagtatry hard tayo, pero hindi tayo nagpapabaya. Yun ang mahirap doon mga kapatid yung nagiging pabaya tayo doon sa goal natin to become like Christ. Yun yung, mahaba yung aming pag-uusap kanina, mahigit 1 oras and he pretends to know all this Christ-likeness. Dinidiretso ko na nga minsan, kaya lang ay ayoko siyang itaboy muna. Gusto ko na unti-unti ay sana buksan ng Diyos ang kanyang kaisipan. Ito ay actually, kuya ito nung aking inaanak sa Melbourne. Kapatid niya yung dentista na bayaw din niya yung dati naming elder na nandun sa Melbourne, sa Australia. So, kailangan tiyagaan ko sila. At bukod doon ay sila naman yung nag-friend request sa akin. Anyway, ituloy ko lang itong sa verse 3. Sabi niya, all who have this hope
in him purify himself or themselves, just as he is pure. So if we have the hope of becoming like Christ, we need to purify ourselves from everything that contaminates spirit, soul, and body. Tama, spirit, soul, and body, yun ang arrangement sa New Covenant. Now, sabi ko nga, who is qualified to become an elder? Mga kapatid, what does the Holy Spirit wants us to become? See, if we are born again, huwag mong questionin ang kakayanan ng banal na Espiritu. Ang questionin mo ay yung yieldedness natin, yung pagpapasakop natin. Walang problema sa banal na Espiritu. Kaya niyang gawin ang nais niyang gawin sa pamamagitan natin. But when we are unwilling, when we are doubting, when we refuse, hindi talaga makakagawa. Ayaw tayong pilitin ng Diyos sa mga bagay na gusto niyang gawin. We must have to be willing. And of course, yung sinasabing available. Isipin lang natin mga kapatid that even the Lord Jesus Christ needed the Holy Spirit in serving God, the Father. Ulitin ko yon. Even the Lord Jesus Christ needed to be baptized with the Holy Spirit to serve in this world. So how much we? Kung walang banal na Espiritu, do not expect na yan ay tatanggapin ng Diyos. Malala niyo yun, lagi kong sinasabi na even Satan himself, when he served in heaven, bago siya magkasala, ay tinawag siyang anointed guardian cherub. He needed the anointing of God to serve. At kung titignan niyo yan sa Old Testament, lahat ng kinakasangkapan ng Diyos, kailangan babaan sila ng banal na Espiritu. They have the wisdom from the Holy Spirit. Pag yan ay may assignment, ay darating ang banal na Espiritu, an assignment sa Diyos. Pero yan ay hindi katulad sa New Covenant na nananatili after na tapos na yung assignment. Pero isa ring ibig sabihin na hindi umaalis ang banal na Espiritu sa atin is that He wanted us to be a vessel na tuloy-tuloy na maglingkod sa ating kapanahunan. Yan ay halimbawa ng Panginoon. The Holy Spirit never left Jesus Christ. Meron lang akong nakita na parang pinabayaan siya ng banal na Espiritu sa panahon ng siya ay nabuhay. Ayokong ano sa inyo yon. Ayokong sabihin sa inyo yon, pero darating ang panahon na sasabihin ko sa inyo, when did the Holy Spirit left Jesus Christ? Sasabihin ko po yun sa inyo. Actually, nasa video yan ng, I think, doon sa Christology. Baka makita natin later on. Pero makikita nyo na if Jesus, when He served, He needed the Holy Spirit, how much we? And thinking about the apostles, yung kanyang mga piniling maging kapalit niya, they were fishermen. They were not religious people. Walang kinuha ang Diyos o Panginoon na i-disciple na galing sa templo. Mga aktibo sa gawain. Ang kanyang mga pinili ay mga kalimitan sa kanila ay mangingisda, mga maniningil ng buwis. They were so irreligious, kung yun ang tamang word na gagamitin. Ano ang ibig sabihin nun? Kasi para sana madali silang turuan. So yun lang ang kailangan ng Panginoon sa atin ngayon eh. We need to be teachable. Kasi nga galing tayo sa sanlibutan. Sanlibutan yung ginagamit ng marami sa gawain, sa churches. Ayaw ng Panginoon ng ganon. That is the system of the world. Nandyan ang technique ni Satanas. Kaya tayo nagre-resolba na gumagamit lang ng Biblia ay sapagkat naniniwala tayo na masyadong infiltrated ng diablo ang sanlibutan. The Bible says so. He is the God of this world. He controls the entire world. At kung gagamitin natin yung standard ng sanlibutan sa gawain ng Diyos, magkakontra yan sa prinsipyo ng Biblia. The system of the world is run by Satan. It's more on, number one is losing the standard of God. And another thing, papasok talaga yung mga paghahangad ng tao, ng kaluwalhatian, ng karangalan. And God doesn't want those things na dumating sa ating mga buhay.
So, isipin natin ang mga pinili ng Panginoon na alagad ay mga ordinary, uneducated na ang tingin ng mga tao sa kanila. But they studied in the University of the Holy Spirit. Sila talaga ay nagkaroon ng time. First of all, sa Panginoon, yung mga 12 disciples. Pero kung titingnan nyo si Apostol Pablo later on, ay talagang nandoon sa mga personal nilang pag-aaral. However, meron ding sinabi ang Galatians tungkol sa pagtuturo sa kanya ng Panginoon ng 3 years. Kung hindi nyo pa alam yon. Now, mga kapatid, ang punto ko dyan ay huwag kayong ma-discourage dahil sa kakulangan ng kaalaman, dahil sa kakulangan ng edukasyon. May nagkukulang ba sa inyo ng karunungan, sabi ng Biblia? Humingi kayo sa Panginoon. And when we ask wisdom from God, mga kapatid, it's not parang humingi ng tinapay. Sa aklat ng Proverbs, sabi doon ay, cry out for wisdom, cry out for understanding. Ano ibig sabihin nun? We must be desperate. Pero dapat nating alam na kahit si Solomon na pinangakuan ng Diyos ng karunungan sa Ecclesiastes 1:13 ay makikita nyo dyan na I, the teacher, has devoted myself in the study of things, sabi ni Solomon. Meaning, when we ask wisdom from God, ay mag-spend time tayo talaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos o kung ano yung dapat nating gawin para madagdagan yung ating karunungan. Ang pinupuntos ko dyan ay do not worry about knowledge and understanding because God Himself wanted to give everything to us. Gusto niya ibigay ito, i-equip niya tayo. That is the work of the Holy Spirit. Pero sabi ko nga, hindi tayo bubuhatin ng Banal na Espiritu para gawin ang mga bagay na nais niyang gawin natin. We must always have to be willing and available sa mga nais ng Diyos sa atin. When Jesus came, He was alone in the body of a human. At ginampanan niya yung mga dapat niyang gampanan. When He left, there is the supernatural body. And it is the church. Tandaan nyo na ang definition natin sa church dito, sa ating pag-aaral, the church are the people who have the Spirit of God, who was bestowed with the Spirit of God. You can never and you are never and you will never be a member of the church of God without the Spirit of God. That's the quality of the new covenant people. They are accepted by God by giving the Holy Spirit to them. Acts 15 verse 8. At doon tayo magagamit ng Diyos. Kaya niya ibinigay ang kanyang banal na Espiritu not for us to become idol o kaya ay maging sikat o kaya ay maging boss o kaya ay makilala, kundi maging kagamit-gamit sa kanyang ubasan. Mga kapatid, magtatapos tayo rito pero sinisigurado ko sa inyo, hindi pa natin talaga napag-aaralan ng masidhi ang lahat ng mga tungkol sa iglesia pero kahit papano ay nabigyan ko kayo ng mga essential na kailangan para matutunan ang tungkol sa kanyang iglesia. As a body of Christ, mga kapatid, encourage ko sa inyo, katulad ng inyong sinasabi, you have not become a member of the body of Christ to become an idol, to become alone, to become somebody. He gave us the Holy Spirit so that we can be like the body of Christ moving in the will of God. Tayo lahat ay kumilos according to the will of God at gawin natin kung ano yung nais i-accomplish ng Diyos sa pamagitan natin. Sana po ay huwag nating tinatanggihan ang ating mga conviction. Yung sinabi ng Philippians na it is God who works in you. That is the conviction. To will meaning meron kang conviction na dapat gawin mo ito. And to act. So marahil yung kakayanan mo ay kulang. Pero tandaan ninyo mga kapatid, God delights in weaknesses.
God delights in weaknesses, hindi yung ating galing. Sabi ko nga, sa mundong ito, you can do the things of the world by having money. Sa ubasan ng Diyos, we can do the things of God by having the grace of God, the Spirit of grace in us. At yan ang assurance na kaya tayong gawin ng Diyos na kasangkapan sa kanyang ubasan kung tayo ay maging willing. And yan ang isang pakiusap ko sa inyo, having studied ecclesiology. Ilang video tayo, 20 videos about ecclesiology. Maghanap kayo ng mga nagtuturo ng ecclesiology. Mabuti kung meron silang 10. Hindi tayo nakikipag-compete, pero kahit papano ay advanced talaga itong ating pag-aaral dito. We have 20 videos na minsan ay umaabot ng 50 minutes or more than 50 minutes. Bibihira dyan ang 45 minutes. Meaning ay marami na tayong natutunan kahit kaunti, pero hindi lang yan para sa ating mga ulo. God has given us understanding para yung ating pamamaraan sa pagtupad sa kanyang kalooban ay sangayon sa kanyang mga salita. So encourage you mga kapatid na anuman yung naisipagawa sa iyo ng Panginoon sa ubasan niya, as a member of the body, ay kailangan mong gawin. Otherwise ay mananagot ka kasi essential ka na inilagay ng Diyos to accomplish His will. Mahalaga ka, pinili ka ng Diyos hindi para parang flower base na display, kundi ikaw ay maging kasangkapan ng Diyos. Nangako ko ako sa inyo sa video na ang susunod nating pag-aaralan ay tungkol sa New Covenant. Sana po ipag-anyaya nyo ito mga kapatid. Huwag kayong matakot sa mga bishop, sa mga doktor. Marami na tayong karanasan sa mga ganyan. Pero ito ay baka sakaling makatulong sa kanila sapagkat marami talaga hindi alam, hindi kabisado at partial-partial lang ang alam tungkol sa New Covenant. And sana po, pag natutunan nyo ang New Covenant, huwag kayong choosy. Nakikita ko yung katotohanan na maraming nagiging choosy. Pagka pinag-usapan na ang New Covenant ay tatanggihan nila yung ayaw nila, doon lalabas talaga yung motibo. At yun ay sa tingin ko hindi magugustuhan ng Panginoon yon. Napipiliin mo lang yung gusto mo sa New Covenant. Hindi ganon. Because you are not in covenanted with the old. Hindi ka katipan ng Diyos sa luma. Tayo ay nasa New Covenant and that is a full message of the New Covenant. Full, kumpleto yan. Hindi yan kulang-kulang o kaya ay pwede kang mamili ng anumang gusto mo. Magandang gabi po sa bawat isa at sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Naway yung ating mga natutunan ay maikintal sa ating mga puso't kaisipan. Higit sa lahat ay magiging kagamit-gamit sa ating mga pagmiministeryo sa mga ibang mga naniniwala sa Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa. Back to you, Ate Alma. Marami pong salamat, Pastor. At ito po, tapos na po tayo sa topic po na sexuality at proceed po tayo sa next po natin yung covenant. So, exciting po ito lalo ang new covenant. So, Pastor, si Pastor Jean nandito, hindi ko po natawag. Nagpaalam yan na Ah, okay po. masakit daw ang tuhod yata. Ewan ko kung totoo. Opo. Tama ba, Ate Jing? Naglakad-lakad ka na naman? Saan ka? Ayun. Nakatulog na yata. Yan. Sige po, Pastor, kung wala na, tayo po yung manalangin na. Yes. Sige po. Ngayon na po manalangin, Pastor, for closing. Wala po na-assign si Pastor Joseph. Sige po, tayo manalangin. Aming mabuting Ama, Diyos na pumili sa amin, nagkaloob ng kanyang banal na espiritu upang kami ay turuan at maging kasangkapan sa kanyang kaharian dito sa lupa. Nagpapasalamat kami, Ama, sa aming sama-samang pag-aaral tungkol sa ecclesiology. With all those 20 videos, Panginoon, dalangin namin na i-retain niyo po yung mga kailangan namin sa buhay at every time na masubok yung mga
kaalaman namin tungkol sa bagay na ito ay ipaalala nyo sa amin kung ano ang aming mga gagawin. Tulungan nyo rin kaming mag-decide para sa ikaluluwalhati mo sa aming buhay. Ama, dalayan ko po ang pagpapala nyo sa mga bagay na natutunan ng mga kapatid na ito sa pag-aaral na ito. Salamat po sa kanilang panahon at angkinin ko ang ipinangako nyo na if we seek first your kingdom, especially tungkol sa iglesia, lahat ay idaragdag mo. Kaya hinihingi ko rin po, Ama, ang lahat ng mga pangangailangan ng mga kapatid na ito sa iba't ibang aspeto ng kanilang mga buhay, maging sa pangangailangan, sa trabaho, sa kanilang pangunguna, sa iglesia, sa pagdi-disciple. Panginoon, salamat sapagkat lahat ay pinrovide mo na. And so, dalayan ko rin ang patuloy niyong pag-iingat sa bawat isa, lalo na sa panahon na kami nakakaranas ng mga disaster dito sa Pilipinas. Iligtas niyo po ang mga kapatiran namin sa anumang kasakitan at kung meron pong may mga sakit karamdaman, dalangin po namin na patuloy kang hanapin sapagkat ikaw ay laging available para sa iyong mga anak. Purihin ka, Diyos, idinadalain ko rin na pagpalain niyo ang aming mga pamilya at na may patuloy na madala namin sila sa iyong kaharian. Kasangkapanin niyo kami, Ama, lalo na sa aming mga mahal sa buhay, na lahat ay masumpungan sa ilalim ng iyong iglesia. Dagdagan niyo rin po, Panginoon, ang mga miyembro ng aming mga iglesia. Dalangin namin na yung aming mga gawain na na-overlook ay tulungan niyo kaming makita ito at sa mga effort na ginagawa namin, dalangin namin ang bunga. Salamat po, O Diyos, at patuloy niyong pagpalain ang iyong katawan, mga kapatiran na talagang pinili mo para sa ikaluluwalhati mo. Bigkisin niyo kami ng bigkis ng pag-ibig, ng pagmamalasakitan sa bawat isa at patuloy na gampanan ang iyong naisin para sa ikaluluwalhati mo. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Ama. Patid po ninyo ang mga kapatiran. Ingatan niyo rin po kami lagi sa mga bagay na nakakasakit sa iyong damdamin, ang kasalanan na nais tumisod sa amin. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang aming inaasahan sa lahat ng bagay. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong banal na Espiritu. Salamat po, Ama, sa lahat ng bagay, maging sa iyong mga salita. Salamat sa patuloy na pagkilos ng banal na dugo sa tuwina kami ay nagkukulang sa iyo. Salamat po, Ama, sa Panginoong Kristo. Ama, hinihiling ko rin po pala na sa aming pagbubukas ng isang bagong topic tungkol sa New Covenant, dalangin namin na yung mga tao na nakikita nyo na may interes sa katotohanan, dalhin nyo po at hayaan nyo na pakasama namin sila sa mga pag-aaral sa susunod na panahon, Ama. Purihin ka, dakilain ka, karapat-dapat ka sa lahat ng kaluwalhatian, karangalan, kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. Magandang gabi. Amen. Amen. Amen po. Amen. Magandang gabi. Okay, magandang gabi po. Okay po. Bawat isa. Thank you very much. Bye-bye po. Para po. Pastor, Hello. Pastor, Pastor si Pastor Red. Pastor, ano yung topic nating next? Uh, New Covenant. transition from old to new covenant or new Parang covenant ganon, lang po? parang ganon. Sige po. Sige po, Pastor. Transitioning to from old to From New old to Covenant. new. Sige po. Sige po, Pastor.